Nang marinig ni Dumas ang sinabi ng residente, nagtanong siya kung saan banda madalas nagpapakita ang hindi kilalang tao. Ayon sa mag-asawa, sa bandang gubat, sa kalsada, at paminsan ay sumisimple ng lapit sa tahanan. Diyan po sa may likod, may puno po ng mangga. May daanan po dyan papuntang gubat eh. Madalas nagpapakita po yung babae. Hindi na po namin sinubukan na sitayin eh. Kahit nasa loob po ng lupa namin. Natatakot po kami na baka aswang eh. Wika ng isang residente. Hindi na nagsalita pa si Dumas at kagad na pumunta sa likuran ng tahanan. Nakasunod naman sa kanya si Veray. Habang si Kuming at Tatay Lexus, pinuntahan ng kalsada kung saan nasipatan ang ibang aswang. Kuya, ano pong gagawin mo? Lalagyan mo po ba ng patibong? Wika ni Veray nang makarating sila sa likod ng bahay. Hindi nagsasalita si Dumas. Makikita sa muka ang pagka-agresibo. Panay singhot na tila may inaamoy. Ilang segundo lang. Naglakad si Dumas sa maliit na daanan kung saan may nakatanim na mais sa bawat gilid. Nang mga sandaling ito, nakaramdam ng takot si Veray. Ito pa lamang ang unang beses na nakita niya si Dumas na sobrang seryoso at hindi kumikibo. Kaya hindi may tatanggi na maaaring may nakita si Dumas doon sa gubat. Sumunod naman si Veray. Panay lingon ito sa gilid dahil sa takot na baka may nakatago sa loob ng maisan. Tinanaw niya si Dumas. Medyo malayo na ito kaya mas binilisan niya ang lakad. Bigla na lang may dumaan sa harapan na ubod ng bilis. Dahil sa pagkagulat, napasigaw si Veray at hindi napigilang ihataw ang mahabang bolo. Kaya nagliparan ang mga tinatamaang mais. Kagad naman siyang binalikan ni Dumas at sa pagkakataong ito, inawat niya ang binata. Nakapikit ang mga mata at patuloy sa paghampas sa mga mais. Anong nangyari? Bakit ka sumisigaw? Tanong ni Dumas. Kuya, may dumaan po sa harapan ko eh. Nakita niyo naman, di ba? Basta ang bilis po eh. Pero tao po yun. Wika ni Veray. Sabi ko na nga ba, kung napansin mo na iba na yung kilos ko, ang ibig sabihin nun, may nararamdaman akong kakaiba sa lugar. Hindi nga ako nagkamali. Aswang ang napadaan dito. Linti, lumipat ka muna ng lugar. Doon ka sa malawak na espasyo. Baka hindi lang nag-iisa ang aswang. Pambihira talaga. Kahit may araw, hindi pinapalampas na mga kaskas. Wika ni Dumas. Nang marinig ito ng binata, tumakbo si Veray papunta sa malawak na espasyo. Ngunit sa bandang gubat na ito at malayo na sa mga kasama. Nakikita niya si Dumas. Marahang naglalakad sa maisan. Halata sa kinikilos na tila anumang oras ay papatay na ng nilalang. Maya-maya pa, napansin ni Veray ang paggalaw ng maisan sa bandang gilid ng gubat. Dito niya sinambit ang pangalan ni Dumas at tinuro ang direksyon. Kagad namang tumugon si Dumas at nanlaki ang mga mata ni Veray. Nang makita na sobrang bilis ni Dumas, segundo lang ang pagitan, nakarating kagad sa gilid ng gubat. Kasunod noon ang ungol at sigaw na tila may sobrang nasaktan. Hindi naman tinangka ni Veray na lumapit hanggang sa nakita niya si Dumas na papalapit sa kanya. Bitbit ang isang tao na lupaypay ang katawan. Nang tuluyang makalapit si Dumas kay Veray, nakita ng binata na yung taong guyod ng kasama. Sobrang pangit ng muka. Tila tao na may mukha ng pusa.
Aswang nga. Tama ka, Viray. Pero hindi ito ang hinahanap natin. Akala ko pa naman kaskas na. Hoy, hoy, huwag kang magkunwaring patay. Gumising ka. Kung hindi, tutuluyan kita. Anong ginagawa mo dito sa lugar? Tanong ni Dumas. Si Viray bukod sa nagulat. Napapitlag ito nang bumangon yung tao. Gumapang ang aswang paatras at sumandal sa isang bato. Wala. Wala akong balak na masama sa lugar. Gusto ko lang obserbahan yung mga kaskas. Baka pagtagal, kami ng pamilya ko mapagkamalan eh. Marami naghihinala na aswangangang ka namin. Wika nito. Nagpakilala siya sa pangalang Nolan. Sa katunayan, hindi kalayuan ang bahay nila sa lugar. Naroon lang ito sa kabilang banda ng kalsada. Nag-oobserba. Hanggang doon lang. Aba, walang silbi ang ginawa mo kung hindi mo papatayin ang kaskas. Kung sa bagay, hindi mo naman talaga kayang mga uri ng aswang na yon. Isa ka lang hamak na asbo. Alam mo ba kung nasaan ang mga kaskas? Huwag kang tatakbo ah. Kung hindi, isasama ka namin sa pagpatay sa mga kaskas. Wika ni Dumas. Hindi gumagalaw si Viray ng mga sandaling ito. Bagaman nakakita na ng aswang, pero hindi ganon kalapit at detalyado. Maliban na lang ngayon, malapitan niyang nasisilayan ang postura ng nilalang. Nakakamangha. Parang tuta lamang ang itsura nito habang kinakausap ni Dumas. Yun nga din ang inaalam ko. Ang mga bakas nila. Sa oras na malaman ko kung saan sila nakatira, doon ako magpaplano kung paano sila mapapatay. Tugon ni Nolan. Ano bang sinabi ko sa'yo? Hindi mo kaya ang kaskas. Kaya ka nilang patayin ng walang kahirap-hirap. Tugon ni Dumas. Alam ko yun. Pero hindi sa pamamagitan ng pakikipagpalitan ng lakas. Lalasunin ko sila. Maraming nagkalat na marka dito sa lugar. Iniisa-isa ko yung marka. Kung saan pupunta at kung ano ang ginagawa ng kaskas sa bawat lugar. Huwag mong mamalitin ang mga asbo. May kakayahan akong pumatay. Sino ka ba? Bakit ang lakas ng tangan mo? Wika ni Nolan. Malamang kilala mo na ako noon pa man. Bueno, ako si Dumas. Wika nito. Nanlaki mga mata ng asbo. Makikita ang halong emosyon sa muka. Hindi mawari kung matatakot ba o mamamangha. Ang bantugang mamamatay ng aswang. Yung tagapanay na si Dumas. Ikaw pala yun, teka. Ipapaalam ko lang sa'yo. Wala akong ginagawang masama dito sa lugar. Marahil alam mo naman ang uri ng asbo. Wika ni Nolan. Tama ka. Kilala ko ang mga asbo. Kagaya ng gabunan. Alaga kayo ng mga hukluban. Pero hindi kumakain ng tawang asbo. Subalit malakas ang kalaman sa pangkukulam. Teka, total malakas din ang pandaman ng mga asbo. Matutulungan mo kami. Iisa lang ang adhikain natin, kaya dapat magtulungan tayo. Sumunod ka sa amin. Pero bumalik ka muna sa anyong tao. Wika ni Dumas. Ngunit tumanggi si Nolan. Mariing sinabi na mas delikado kapag may kasama siyang tao. Lalo na nagtataglay ng tangan. Maaring maapektuhan ng pagtatago nito at malantad ang tunay na pagkatao. Mas maiging kumilos siya mag-isa. Nang sa ganun ay mas malaya siyang makakagalaw. Dagdag pa nito, ituturo niya na lang kung nasaan ang ibang marka para hindi na mahirapan ang grupo sa paghahanap sa mga aswang. Nakikita niyo ba yung gubat sa kabilang banda? Diyan sana ako pupunta kanina. Kaso hindi ko inaasahan ang pagdating niyo. Tuwing hapon o gabi, palagi ko silang nakikita dyan. Yung mga pinaghihinalaan kong kaskas.
Walang palya eh. Nandyan palagi. May buntis, malapit dyan nakatira. At alam kong yun ang pakay nila. Wika ni Nolan. Sigurado ka, ha? Hindi ka nagsisinungaling. Hindi kaya kasama ka din ng mga kaskas? Tugon ni Dumas. Hindi ako nagsisinungaling at bilang pruweba, ibibigay ko ang pangalan at detalye kung saan ako nakatira. Alam ko namang napakadelikado dahil maaaring magamit ito upang ipako ako. Maliban pa dyan, maaari mo ding matugis ang pamilya ko. Kapag may katanungan kayo, pwede niyo akong puntahan sa bahay. Pero hindi ako pwedeng sumama. Pasensya na. Wika ni Nolan. Nagkatinginan si Viray at Dumas. Maya-maya pa tumango si Dumas at sinabing makakaalis na si Nolan. Total kabisado niya naman ang galaw ng uri ng aswang. Sa oras na may gawin itong hindi maganda, papatayin niya ang asbo. Hindi naman nagsalita pa si Nolan at mabilis na umalis sa lugar. Matapos nun, binalikan na ng dalawa ang mga kasama. Nagtaka pa noon si Kuming kung bakit sila natagalan at dito sinabi ni Dumas ang dahilan. Nakikita niyo ba yung kakawayan? Kuming, Viray at Mang Lexus, babantayan natin ang lugar hanggang gabi. Nasa magkabilang banda tayo. Titignan natin kung lalabas at magpapakita nga ba yung sinasabi ng asbo. Viray, sumama ka sa akin. Kuming at Mang Lexus, magsama naman kayong dalawa. Pero sa tabing kalsada lang. Delikado kapag nasa kakawayan kayo lalo na sa gabi. Kami ni Viray, papasukin namin ang kakawayan. Huwag kang mag-alala, Mang Lexus. Walang mangyayari kay Viray hanggat kasama niya ako. Wika ni Dumas. Nagtanong naman si Kuming. Paano na yung babae? Hindi niyo ba nakita? Nasaan na kaya yun? Nawala na lang bigla. Hayaan niyo na yun. Malamang mahanap niya tayo kung susunod siya. Ibang mundo talaga kung mag-isip yung babaeng yun eh. Napansin niyo, di ba? Parang babaeng kalye. Wika ni Dumas. Nang mga sandaling ito, kasama lang ni Dumas si Salin. Hindi nga lang ito nagpapakita ng sa ganon. Hindi mabasag ang plano nilang pagtugi sa kaskas. Hindi naman na nagsalita pa ang mga kasama. Ngunit bigla na lang nagsalita si Dumas na tila kinakausap ang sarili. Narinig pa ito ng mga kasama, kaya makikita ang pagtataka sa muka. Nakikiusap ako, Salin. Huwag ka munang magpakita. Hayaan mo, pagkatapos nito gagawin ko yung gusto mo. Basta wag lang ngayon. Wika ni Dumas. Basta bilisan mo. Ang gusto ko, palagi kitang nakakausap. Tugon ni Salin. Naku, pwede ba? Tigil-tigilan mo ako sa ganyan mo, ha? Kahit ngayon lang. Wika ni Dumas. Kuya, may problema ba? Parang kinakausap mo yung sarili mo. Wika ni Viray. Wala naman. May iniisip lang ako. Pasensya na. Tugon ni Dumas. Nako, Dumas. Konti pa naman yung kinain mo kanina. Delikado na yan. Mahirap gamutin yung sakit sa utak, no? Kaya huwag kang magpapalipas sa gutom. Nakakatakot kapag nangyari yon. Lalo na sobrang lakas ng kanaman mo. Delikado para sa mga tao. O lalong-lalo na sa mga nilalang. Wika ni Kuming. Kumunot ang mukha ni Dumas at tumalikod. Kita mo na. Napagkakamala na akong baliw. Ay, pwede ba? Huwag mo muna akong kausapin, Salin. Nakikinig ka ba, ha? Huwag na huwag kang magpapakita sa ganitong sitwasyon. Kuming. Saka, Viray, pasensya na kayo, ha? Talaga minsan nagbibitaw ako ng mga kataga
orasyon o poder. Di ba, alam mo naman yun, Kuming. Talagang bubuka yung bibig ko. Yung iba naman, nagbibitaw ng kataga sa pamamagitan ng isip. Alam mo na yun. Wika ni Dumas habang kumakamot ng ulo. Hindi naman na nagsalita pa si Kuming. Pero makahalata sa muka na tila naguguluhan. Maya-maya pa, nagsimula na silang pumunta sa kanika nilang pwesto. Umupo sa bato si Tatay Lexus at Kuming. Habang si Viray naman, makikita sa muka ang takot habang nakabuntot kay Dumas. Habang binabagtas ng dalawa ang masukal na lugar, sinabi ni Dumas na mas maiging matutunan kagad ni Viray ang kaalaman sa pamamagitan ng pagtugis ng aswang. Sapagkat mas matututo ang binata sa mismong karanasan na mangyayari sa lugar. Hindi naman na nagsalita pa si Viray hanggang sa nagmungkahi na si Dumas. Sa itaas sila ng kahoy mag-antay. Nang sa ganun, makikita nila ang nangyayari sa kabuuan ng paligid. Hindi ba kuya, ang sabi nyo, markado kayo ng kaskas? Alam nila ang kinikilos mo? Paano na yan? Alam din nila na nagbabantay tayo sa lugar. At saka matutukoy tayo sa itaas ng puno. Tanong ni Viray. Kagad namang sinabi ni Dumas na tama si Viray. Kaso nga lang, markado at matutukoy nila kung nasaan naroon. Yan ay kung nakatapak ako sa lupa. Kaya kung napapansin mo, pinipili kong nasa itaas ng puno palagi. Malakas ang pangdama ng mga kaskas sa pamamagitan ng pag-alam ng sistema at presensya sa lupa. Para silang sinaunang tao na magaling sa mga bakas upang tukuyin ang lugar kung saan sila makakahanap ng pagkain. Pero yun nga lang, limitado pa rin ang pananatili ko sa puno. Kasi malalaman din ang kaskas eh. Kaya dapat maging alisto tayo. Sa oras na mamataan kagad natin ang aswang, mabilis na tayong kikilos. Pagpapaliwanag ni Dumas. Malapit nang magtakip silim. Kabado na si Viray habang nasa itaas sila ng puno. Gusto niya sanang sabihin na susuko na lang at hindi na ipagpapatuloy ang pagkakaroon ng kaalaman. Pero pinili niya maging matatag. Natatanaw niya naman si Kuming sa bandang kalsada, habang si Dumas naman patuloy ang saboy ng apog. Kuya, ano pong ginagawa nyo? Patibong ba yan? Tanong ni Viray. Hindi. Dahil wala na tayong oras para gumawa ng patibong. Kung sakali na may magpakitang tao, malalaman nating aswang dahil sa ginawa ko. Malalantad nito ang kanilang pagkatao. Pambasag ng sabulag ang proseso na ginawa ko, Viray. Malay mo, ibang tawang dumating at mapagkamala natin. Magaling manlinlang at magpanggap ang mga kaskas. Kaya kailangan natin silang mautakan. Tugon ni Dumas. Maya-maya pa, naglakad na ang dalawang tao na nagmula sa kabilang parte ng kakahuyan, kung saan nakikita nila Dumas ang mga ito na pababa ng kalsada. Tinapik ni Dumas si Viray at sinabing huwag gagalaw. Hanggat maaari, sundan na lang ng tingin ang mga tao sa pamamagitan ng mata. Tumango naman si Viray. Hindi nga gumalaw na tila tuko sa kahoy. Samantalang si Kuming at Tatay Lexus, hindi nila napansin ang dalawang tao. Bigla na lang huminto ang dalawang lalaki. Tinoon ang atensyon sa dalawang tahanan malapit sa gilid ng kalsada. Maiging binantayan. Bagaman madilim na, tinatamaan ito ng liwanag mula sa poste. Hanggang sa bigla na lang dumapa ang isa na tila pormang palaka at tumuwad. Habang yung isa naman, gumagalaw ang ulo, nag-uunat ng mga kamay. Hanggang sa ganun na lang ang pagkagulat ni Viray dahil yung dumapa
nagmistulang bato. Naaakalain mong nakahanay na mga bato na malapit sa kabayan. At yung isa naman, bigla na lang gumilid sa puno at naging kakulay ng dilim. O di ba? Kung hindi ako naglagay ng pangbasag, hindi mo yan mapapansin. Akalain mo lang na nakatayo lang yung dalawang tao. Pero ang totoo, may ginagawa ng kakaiba. Kumpirmado. Kaskas ang mga animal na to. Yan ang katangian ng kaskas, Viray. Kaya ang sakit sa ulo kapag silang naging kalaban mo. Kung hindi ikaw ang tutugis, ikaw ang tutugisin nila. Nakita mo na kung gaano sila kasabik sa dilim, ano? Dito ka lang muna, ha? Mauuna akong bumaba at lalapitan ko yung lugar. Kung sakaling gumalaw ang nakikita mo o lumipat ang pwesto, abisuan mo ko kagad. Wika ni Dumas. Tumangulang si Viray. Pawis na pawis ang muka at nababalisa na ang binata sa takot. Pinagmamasdan niya lang si Dumas habang naglalakad palapit doon sa mga aswang. Panay pa din ito ng saboy ng apog. Hanggang sa bigla siyang tumakbo ng mabilis. Kagad nakarating malapit sa mga aswang. Nakita niya kung paanong dinakma ni Dumas ang nag-anyong bato. Naging tao na lamang bigla. Tinanaw niya yung nasa gilid ng puno. Naroon lang ito. Hindi gumagalaw. Hindi na nakatiis pa si Viray. Kagad siyang lumundag. Tumakbo ng mabilis upang tumulong. Kasabay nito, sinigawan ni Viray si Kuming at Tatay Lexus. Sinabing nahuli na ang aswang at kinakailangan nila ng tulong. Tila mga sundalo ang dalawa na nasa kalsada. Marami nitong lumapit sa lugar habang nakaumang ang sandata. Nang makarating naman si Viray, diretso niyang pinuntahan ang aswang na nakatago sa puno. Nang mga sandaling ito, inipit naman ni Dumas ang leeg ng isa, kaya nahirapan itong makagalaw. Hindi alam ni Dumas na nasa likod niya si Viray at papunta sa isa pang aswang. Nang tuluyang makalapit si Viray doon sa puno, bigla na lang siyang sinunggaban. Dahil sa bilis ng kaganapan, nakalmot si Viray. Napatras ito at nasugatan sa muka. Ngunit hindi natakot si Viray. Dinipa ang kamay. Hinamon pa ang aswang na lumabas sa dilim. Matapang ka lang dahil magaling kang magtago eh. Halika dito. Lumabas ka dyan! Nang makita ito ni Dumas, namangha siya dahil kaagad gumana ang mutya ng pulang lupa na nakakapit sa bolo. Inakala niya na daraan pa ito sa mahabang proseso. Sa nakikita niyang tapang at bagsik sa mukha ni Viray, indikasyon, naglalabas na ang tangan ng bisa. Ibinibigay ito sa kung sino mang may hawak ng mutya ng pulang lupa. Hinayaan niya lang si Viray. Binalian niya ng balikat ang aswang na nahuli, kaya umiyak ito at walang tigil na sumigaw. Nang mga sandaling ito ay dumating na si Tatay Lexus at Kuming. Nang makita ang pangyayari, tila nawala ang tapang ng mga ito. Lalo na nang lumitaw ang kaskas na nakatago sa dilim. Ubod ng pangit ng muka. Nanlilisik ang mga mata at nakabuka ang bibig na may malalaki at matalas na ngipin. Anak, lumayo ka dyan! Wika ni Tatay Lexus. Samantalang si Kuming naman ay lumapit kay Dumas. Nagtanong kung ano ang gagawin. Bakit mo ba tinatanong? Tulungan mo ko dito syempre. Ayan, daganan mo lang. Tutal bali naman na yung balikat niyan. Tutulungan ko lang si Viray. Uy, Viray, ano? Kaya mo ba? Hindi nagsasalita si Viray. Gigil na gigil. Unti-unting umaabante ng lakad na tila gustong salubungin ang kaskas. Patuloy pa rin sa pagsigaw si Tatay Lexus, kaya inabisuan ito ni Dumas na huwag mag-ingay
dahil baka mabulabog ang lugar. Baka may mangyari sa anak ko. May tama ata sa pisngi niya. Ayan o, merong dugo! Wika ni Tatay Lexus. Pagmasdan mo ang anak mo. Tignan mo kung paano niya papatayin ang aswang. Malalaman natin kung gaano siya kalakas balang araw. Tugon ni Dumas. Napaiyak na lang si Tatay Lexus. Wala nang nagawa kung hindi panoorin na lang ang anak na papatayin ng kaskas. Habang si Viray naman, ilang distansya na lang sa aswang, bigla itong nag-amba ng paghataw. Maniwala man kayo o hindi, tinamaan ng aswang at kamuntikan pang maputol ang kamay, sinubukan niyang salagi ng bolo. Makapigil hininga ang nagaganap. Tila bata lang na naghahataw ng itak si Viray, pero makikita na sobrang lala at napakalakas ng pinsala. Napatras ang aswang at sinubukan pang tumakas. Ngunit paulit-ulit itong tinaga ni Viray. Napabagsak sa lupa ang nilalang at halos humiwalay na ang parte ng katawan. Maya-maya pa, napaatras si Viray na tila nabigla sa ginawa. Nabitawan ng bolo. Sabay puna sa kamay na punong-puno ng dugo. Pwede na. Pwede na, Viray. Pinahanga mo ako ah. Ang sabi ko naman, kadalasan sa mga divino yung mga mangmang sa kaalaman. Hindi mo akalain na may taglay silang katangian. Ang ibig sabihin niya, nagkabisa na yung ibinigay kong bolo. Parang matador. Kayang tadtarin anumang matigas na bagay. Lalo na siguro kung siya ang susunod na hawak ng luwa ng bayawak. Para naman may katuwang na ako sa pagtugis sa mga aswang. Wika ni Dumas. Sinabihan pa nito si Kuming na talian ng bihag. Patay na lang natin. Sa tingin mo, meron siyang sasabihin na impormasyon laban sa sariling pamilya. Aba syempre wala, no? Wika ni Kuming. Huwag kang mag-alala, papunta tayo dyan. Kung noon binigyan ko sila ng pagkakataon, ngayon hindi na. Dadalhin natin yan. Siya ang ipapain natin para lumapit pa ang mga kasama niya. Sandali nga. Hoy, Ulupong! Sinabihan ko na kayo, di ba? Magbago kayo. Pero anong ginawa nyo? Lumipat lang kayo ng lugar na merwisyo pa uli. Anong babala ko noon? Ang sabi ko, ako ang tutugis sa inyo kapag hindi kayo tumigil. Nasaan ang mga kasama mo? Wika ni Dumas. Hangal, mas maiging patayin niyo ako. Hinding-hindi ko sasabihin sa inyo kung nasaan ang mga kauri ko. Pakialamero ka. Hayop. Hindi mo alam. Hindi lang kami ang kaskas sa lugar. Sa tingin mo ba pupunta kami dito kung wala kaming sasandalan? At isa pa, hindi kami ng pamilya ko namiminsala dito. Pero alam ko kung sino at kung saan sila matatagpuan. Wika ng aswang. Alam kong mahusay kayo magsinungaling. At bukod pa dyan, ganon din kayo kagaling magtago at kahirap tugisin. Pero isa lang masasabi ko, hanggat buhay pa ako, merong pipigil sa inyo. Sige na, Kuming, dito tayo dadaan. Pupunta tayo sa lugar kung saan ligtas. Ako nang bahala sa bangkay. Isasama natin to. Ililibing natin sa liblib. Wika ni Dumas. Binalot niya ng dahon ng saging ang bangkay na kaskas. Binuhat ito ni Dumas. Hindi naman nagsalita pa ang mga kasama. Habang si Viray naman, patuloy lang sa pagtataka sa sarili. Maya-maya pa, tinapik ni Tatay Lexus ang binata. Mabilis na dinampot ang bolo sa lupa at hinabol ng lakad si Dumas.
Magkakasunod na mga katanungan ang binitawan ni Veray. Hindi niya alam kung bakit bigla na lang siyang tumapang at nagawang mapatay ang kaskas. Kuya Dumas, ano bang nangyayari sa akin? Tanong ni Veray. Ano ba naman to? Ang bigat ng kaskas na to Bueno, yan ang una kong gamit bago magkaroon ng luwa ng bayawak. Malakas ang tanga na pulang lupa. Pero mas malakas kapag kumapit na yung bisa kapag nilagay mo sa sandata. Napakabisa niyang bumasag sa kahit anong baluting espiritual o kabal kung tawagin. Ang magiging epekto nito sa magtatangan, malademonyo. Lalo na kapag nakikipaglaban. Kahit nasusugatan, hindi iniinda. Magiging manid ka sa gitna ng labanan. Pero, teka nga, mamaya ka na magtanong. Hinihingal ako Tugon ni Dumas. Kalahating oras pa bago nila narating ang kabundukan. Huminto si Dumas. Sinabing ligtas na ang lugar sa mga kaskas kung sakaling sumunod man ito sa kanila. Medyo nag-aalangan si Tatay Lexus at Kuming. Nakakakilabot ang paligid na tila may nakatira na mga lamang lupa. May matatayog na kahoy. May maliit na espasyong mabato. Pero balot ito ng makapal na usok na galing sa hamog. Nanunuot ang lamig sa balat kaya hindi nakatiis si Kuming. Tinali niya sa puno ang dalang bihag at naghanap ng mga tangkay upang makapagsiga. Samantala, Teka nga lang, Dumas. Sigurado ka bang ligtas dito? Nagtatayuan yung balahibo ko sa sobrang kilabot tanong ni Tatay Lexus habang inaayos ni Dumas ang bangkay ng kaskas. Hindi naman ibig sabihin kapag natatakot, hindi naligtas. May dahilan ako, Mang Lexus. Mabang istorya kung iisa-isahin ko pa. Basta, hindi magtatangkang pumunta ang mga kaskas dito. Maniwala kayo sa akin. Tugon ni Dumas. Maya-maya pa tinabunan nito ang bangkay ng mga bato. Napakatahimik at kalmado lang si Dumas. Samantalang ang mga kasama naman, hindi mapakali habang naroon sa lugar. Magkakatabi sa isang banda ang mag-ama at si Kuming. Ilang segundo lang ang lumipas. Nakarinig ang tatlo ng mahinang boses ng babae pero umieko. Tila kaluluwang umaawit, kasabay ng huni ng iba't ibang insekto at hayop sa paligid. Anak nang, ano kaya yon? Kuming, may tangan ka, di ba? Alam mo ba kung ano yon? Nakakatakot Tignan mo si Dumas parang wala lang sa kanya. Wika ni Tatay Lexus. Hindi ko alam. Huwag ka na lang magsalita. Pagtiwala na lang tayo kay Dumas pero sa totoo lang, hindi talaga maganda yung pakiramdam ko dito. Tugon ni Kuming. Nang mga sandaling ito, mas lalong kumapal ang hamog sa lugar. Mas lumamig. Hindi na napigilan ng tatlo na lumapit kay Dumas. Habang yung boses naman ng babae, palakas ng palakas. Kaya mas lalong nangilabot ang mga kasama ni Dumas. Sus, Ginoo. Magpakita ka nga dyan. Huwag mong tinatakot yung mga kasama ko. Wika ni Dumas. Sino, Dumas? Sino tinatawag mo? Sabi ko na nga ba hindi maganda yung lugar na to Tanong ni Kuming. Hoy babae, magpakita ka na. Anak ng puting kambing naman, oo. Hindi napigilan ni Kuming at Tatay Lexus na mapatingin sa paligid. Bagaman sinabi ni Dumas na babae, ngunit tunog na sa ilalim ng lupa ang boses. Hanggang sa bigla na lang lumitaw si Salin. Kamuntikan pa silang magtakbuhan dahil sa pagkabigla. Bakit natatakot kayo? Ako lang naman to Ano ba naman itong mga kasama mo, Dumas? Mga takot pala
Iiwan ka niyan kapag nagkataon. Wika ni Salin. Akala ko pa naman nagkakaintindihan tayo kaya hindi ka nagpapakita. Ikaw talaga, walang mapaglagyan niyang kalokohan mo ano? Wika ni Dumas. Napakunot ang noo ni Kuming. Nagtataka. Kagad nagtanong kung ano at sino ba talaga si Salin. Wala nang nagawa pa si Dumas kung hindi ipagtapat sa mga kasama ang patungkol kay Salin. Nabanggit ko naman sa kwento sa inyo, di ba? Kung paano ko nakuha yung luha ng bayawak. Si Salin, siya ang diwatang gabay ng luha ng bayawak. Wika ni Dumas. Nanlaki mga mata ng tatlo sa narinig. Sabi ko na nga ba may kakaiba sa babaeng yan Diwata pala Kaya pala walang kapares ang kagandahan. Sa tanan ng buhay ko, hindi pa ako nakakita ng diwata. Maliban na lang ngayon. Wika ni Kuming. Oo, kaya nga, kampante ako sa lugar. Malakas siya dito dahil tirahan talaga ito ng mga lamang lupa. Maganda lang yan sa anyong tao. Pero pag nakita nyo yung anyong engkanto niyan, naku, kung wala kayong tapang, siguradong tatakbo kayo sa takot. Teka, sandali. Huwag kang lalapit. Anong gagawin mo? Ang kulit mo talaga, ano? Hindi ka ba nahihiya sa kanila? Wika ni Dumas. Lumapit si Salin sa kanya at niyakap siya ng maigpit. Ano bang problema mo? Napakilala mo na ako Ano pang kinakatakot mo? Wika ni Salin. Ilang sandali pa ay bigla na lang napahinto si Salin. Sumimangot ang muka. Ganon din si Dumas. Naging agresibo at panay sipat sa paligid. Bakit? Anong nangyari? Tanong ni Kuming. Hindi ko maintindihan kung paanong nakapasok ang mga aswang dito. Tugon ni Dumas. Nang marinig ng mga kasama ang sinabi ni Dumas, kagad nagbago ang daloy ng hangin. Mabilis na binunot ang sandata. Kagad naglaho sa dilim si Salin. Habang si Dumas naman, makikita sa muka ang pag-aalala. Naalerto ang tatlo nang makita ang itsura ni Dumas. Alam nilang matapang at kampante ito. Ngunit sa reaksyon ng muka, alam nilang mapanganib ang mga nangyayari. Maya-maya pa, nakita ni Beray na bigla na lang nagliwanag yung palamuti sa dulo ng buhok ni Dumas. Nagubad na din ang damit at nanlaki mga mata ng tatlo sa mga katagang nakatato sa katawan ni Dumas. Nagliliwanag ito na tila ba kasabay sa pagpintig ng puso. Hindi ako sigurado, pero higit sa 10 kaskas ang nasa paligid natin. Hindi ko alam kung paano nakalapit. Teritoryo ng lamang lupa ang lugar na ito. Beray, Mang Lexus at Kuming, pasensya na. Hindi ko kaya na sabay-sabay kayong protektahan. Gagawin ko ang lahat ng makakaya ko. Pero ang masama ngayon, naubos ang dala kong apog para pambasag ng sabulag nila. Wika ni Dumas, kaya mas lalong nag-alala ang mga kasama. Umabante na si Dumas. Nakita naman ng tatlo na nagbago ang aura ni Dumas. Kulay ginto, may buntot, at sobrang laki na parang buhaya. Nakakatakot. Pero hindi ako natatakot sa mga kaskas Mas natatakot ako kay Dumas. Yan na ang bisa ng luha ng bayawak. Nakakamanga. Buhay na buhay ang presensya. Wika ni Kuming. Anong gagawin natin? Dito na yata tayo mamamatay Anak, iligtas mo ang sarili mo. Umalis ka na! Wika ni Tatay Lexus. Tay, iligtas mo po yung sarili nyo para sa pamilya natin, Tay. Susunod po ako sa kanya. Wika ni Veray. Paglingon ni Kuming sa binata,
Nanlaki ang mga mata nito nang makita si Veray dahil tila demonyo habang hawak ang bolo. Hindi na makita ang mga mata. Purong itim. Makapal ang kilay na tila sinapian. Umabante ng lakad si Veray at kahit anong abiso ni Tatay Lexus, hindi nakinig ang binata. Huwag kayong aalis dyan. Tutulungan ko si Kuya Dumas. Wika ni Veray. Nagkatinginan si Kuming at Tatay Lexus. Antayin na lang natin sila, Lexus. Pero kakaiba ang kinikilos ng anak mo. Parang hindi siya si Veray. Parang demonyo. Wika ni Kuming. Nang mga sandaling iyon, pinili ng dalawa na manatili sa lugar. Pero habang may tensyon, panay-angil ang bihag nila na nakatali sa puno na tila nagtatawag ng mga kasama. Biglang tumatawa at nanlilisik ang mga mata habang nakatitig kay Kuming at Tatay Lexus. Patayin niyo na ako. Parating na ang mga kasama ko. Bukod sa pamilya ko, marami pang iba. At maliban pa dyan, kahit maraming nilalang sa paligid, hindi natatakot ang mga kaskas. Akala ko pa naman matalino si Dumas. Lakas lang pala ng tanga ng taglay, pero walang utak. Wika ng kaskas. Samantala, maingat na naglalakad si Dumas sa masukal na lugar, habang si Veray naman patuloy sa pagsunod sa kanya. Narinig ni Dumas ang mabilis na kaluskos sa iba't ibang direksyon, kasabay ng agos ng tubig at paglakas ng huni ng mga kuliglig. Alam ni Dumas na nasa paligid lang ang mga kaskas. Ito ang tunog ng aswang kapag nagtatago sa dilim. Maya-maya pa, tuluyan nang nakalapit si Veray kay Dumas. Nagtanong pa ito kung bakit sumunod ang binata. Sinabi ni Dumas na dapat nanatili na lamang siya kila Mang Lexus para kahit papano mapagtanggol niya ang dalawa. Pero hindi nagsasalita si Veray. Sa halip ay bigla nitong hinampas ang bolo sa iba't ibang direksyon na tila nagwawala. Naloko na. Nakalimutan kong hindi niya pagamay yung gamit. Hindi bali na. Aswang naman ang pinupuntirya niya at hindi tao. Veray, naririnig mo ba ako? Teka, baka ako ang tamaan mo ha? Wika ni Dumas. Nanatiling tahimik si Veray. Maya-maya pa bigla na lang may dumaing ng malakas. Paglingon ni Dumas kay Veray, nanlaki ang mga mata niya nang makita na may nakahandusay na aswang sa paanan ni Veray. Dito lang nagsalita ang binata. Hindi napapansin ni Dumas, may malapit na aswang sa kanila. Kanina pa niya ito tinatagpas, ngunit ngayon lang tinamaan. Linti. Ganun ba? Pinapakiramdaman mo kaya pala ang tahimik mo ano? Kala ko nawala ka na sa katinuan eh. Panay patama mo sa damo eh. Bueno, mabuting nararamdaman mo. Kasi ako wala akong maramdaman sa paligid eh. Dahil siguro sa maraka nila, kaya alam nila ang gagawin sa akin. Wika ni Dumas. Tumakbo siya pababa sa malawak na espasyo. Mas malaya siyang makikipaglaban kung sakaling may sumunggab sa kanya. Kaagad namang sumunod si Veray. Habang si Sally naman, tila kaluluwang lumulutang sa ibabaw ng mga damo. Nakaturo ang kamay sa isang direksyon. Diyan ka lang, Salin. Wala kang magagawa sa ngayon. Manood ka na lang muna. Hindi man lang tayo tinulungan ng mga kasamahan mo. Wika ni Dumas. Nang makarating sila sa ibaba, maiging pinakaramdaman ni Dumas ang lugar. Kung kanina nahihirapan sa mga kaluskos, ngayon madali niya nang makikita ang paggalaw ng mga damo. Dumas,
Hindi ka tatabla ng aswang. Ba't parang natatakot ka? Nasa paligid lang sila. Nasa harapan mo yung dalawa. Wika ni Salin. Hindi ako natatakot. Hindi ako duwag. Hindi ko lang mahuli. Umalis ka nga dyan. Tugon ni Dumas. Nang mga sandaling ito, kahit sagad na ang pagkarga ng tangan ng luha ng bayawak, hindi pa rin niya makita ang kaskas. Habang si Viray naman, nakaharang ang bolo sa harapan na tila panangga. Maya-maya pa, nakita ni Dumas ang paggalaw ng damo. Unti-unting may lumalapit sa unahan. Sumimple ng tagilid si Dumas upang isipin na hindi niya ito napapansin. Hanggang sa bigla na lang bumuelo ng hataw ng itak. Tinamaan ito ni Dumas at napadaing ng malakas. Naputol ang kamay. Nagpakita na kila Dumas. Dito mabilis na lumapit si Viray. Bumuelo din ang pagtaga. Ngunit kasabay ng lahat ng ito, napaatras si Dumas. May umatake sa kanya nang hindi nila namamalayan. Kaya naman kagad iniharang ni Dumas ang itak at mabilis na umabante. Sa hindi inaasahang pagkakataon, may nabangga si Dumas. Inangat ang kamay sa harapan at may nahawakan. Uli ka. Kala mo maswerte kayong naubos na yung apog ko. Dahil kung hindi, maliwanag pa sa sikat ng araw ang presensya nyo. Wika ni Dumas habang sakal ang aswang. Hindi nagtagal. Binali ito ni Dumas at umungol ang kaskas. Kasabay nito ang unti-unting paglitaw ng aswang. Kuya, ilan pa kaya? Ang hirap naman. Para tayong baliw sa kakahataw ng sandatay. Hindi natin sila Naudlot ang sasabihin ni Viray nang marinig ang sigaw ni Tatay Lexus. Kaagad na tumakbo si Viray. Diretso lang kung saan narinig ang sigaw. Hindi alintana ang mga maliliit na punong nakaharang. Habang si Dumas naman, matapos matiyak na patay na ang aswang ay sumunod siya kay Viray. Nang makarating ang dalawa, bumungad sa kanila ang sugatan na katawan ni Kuming. Gumagapang sa lupa habang inaabot ang punyal na bronse. Si Tatay Lexus naman, sakal ng isang kaskas. Nakikita nila na higit 5 ang kalaban, samantalang nakawala naman ang isang aswang na bihag nila. Dumas, naalala mo pa ba ako? Si Romero. Talagang sinundan mo pa kami, ha? Ben, mabuti naman buhay ka pa. Akala ko pinatay ka na ng bantugang to Wika ni Romero habang sakal si Tatay Lexus. Maawain ka, Dumas. Kahit alam mong delikado kami. Binali pa ang kamay ko. Anong akala mo? Hindi to gagaling. Ano na, Dumas? Sinabi ko sa'yo, hindi lang kami ng pamilya ko ang kaskas. Akala mo nagsisinungaling ako? Wika ni Ben. Sa tingin ko, Dumas, ito na ang oras ng pamamaalam mo bilang tagatugis sa mga aswang. Pumapabor sa amin ang sitwasyon. Isipin mo, talagang dito kayo pumunta. Sa palagay mo ba mapoprotektahan ka ng gabay mo? Nakalimutan mo yata. Magkasing lakas kami ng mga lamang lupa. Wika ni Romero. Nag-alala si Dumas. Isang pagkakamali lang ng kilos, maaaring patayin ni Romero si Tatay Lexus. Kaya naman binaba niya muna ang tensyon sa sarili. Habang si Viray naman, kahit galit ay piniling kumalma rin. Nanatiling tahimik. Hindi nagpapakita ang binata ng pagka-agresibo. Pero habang nangyayari ito,
Pasimpleng lumalapit si Dumas. Kaibigan, wala naman sanang ganito kung tumupad kayo sa pangako nyo sa akin eh. Nakasalalay na ang seguridad ng mga tao. Mabuti sana kung sapat na sa tiyan nyo mga hayop. Pero hindi eh. Siguradong papatay kayo ng tao. Marami naman kung tutusin eh. Maraming hayop eh. Pero mas pinili nyong maminsala ng tao. Inamin ko, pabor nga sa inyo ang sitwasyon. Maaari bang pakawalan mo na yung matanda at ako na lang ang patayin nyo? Wika ni Dumas. Sa pagkakataong ito, halos isang dipa na lang ang layo niya kay Romero. Hindi nagpakita ng maling kilos si Dumas. Binaba ang itak. Itinaas ang dalawang kamay. Marami ka nang napatay na kauri namin, Dumas. Hindi pa sapat ang buhay mo bilang kapalit. Wika ni Romero. Nang mapansin ni Dumas na mas dinidiinan ang pagsakal kay Tatay Lexus, mabilis niyang sinunggaban si Romero. Nabitawan ng kaskasang matanda. Habang si Veray naman, kumilos na at mabilis na tinaga ng bolo si Ben. Nakailag ito at sumugod sa kanya ang ilang makaskas. Nakakakilabot ang mga angil na maririnig sa lugar. Nagpagulong-gulong si Romero at Dumas sa lupa. Sa pagkakataong ito, natitiyak ni Dumas na hindi na makakawala sa kanya ang aswang. Binugbog ni Dumas si Romero at kahit anong pagmamakaawa nito, hindi niya na pinakinggan. Tama ka. Lamang kayo kanina. Hawak niyo si Mang Lexus. Pero mangmang kayo dahil nagpakita kayo sa harapan ko. Hindi mo ba naisip? Nahirapan kami hindi dahil sa lakas nyo, kung hindi dahil magaling kayong magtago sa sabulag. Pero ngayon, hindi ko na kayo bubuhayin. Wika ni Dumas sabay dampot sa itak at tarak sa dibdib ni Romero. Matapos nun, tinulungan niya si Veray. Walang sinasanto ang binata. Gaano man kabangis ang mga kaskas, nasusugatan ni Veray ang mga ito. Isa-isang napapatumba ang mga kaskas, hanggang si Ben na lang ang natira. Nakatulala ito. Tila hindi alam ang gagawin. Hanggang sa bigla na lang tumakbo palayo at naglaho sa dilim. Hahabulin pa sana ni Veray, ngunit pinigilan siya ni Dumas. Hayaan mo na yon. Kung nagawa nilang manghimasok sa lugar ng mga lamang lupa, hindi nila magagawang makalabas. Antayin mo, babalik din yan dito. Siguradong lililangin siya ni Salin. Nakikita mo yung gubat na yan? Siguradong dyan lilitaw si Ben. Wika ni Dumas. Hindi nga ito nagkamali. Sapagkat maya-maya lang ay narinig na nila ang yabag nito, kasabay ng pagkaluskos ng damo. Doon mismo sa tinurong direksyon ni Dumas. Nanlaki ang mga mata ni Veray nang makitang tumatakbo papalapit sa kanila si Ben. Nagulat din si Ben nang masilayan sila Dumas. Napahinto ito at makikita ang pagkataranta. Sige lang, tumakbo ka lang. Kahit hanggang umaga ka tumakbo, siguradong dito ka din babagsak. Ang yabang mo kanina eh. Veray, peram nga muna ng bolo. Matapos maiabot ni Veray ang bolo, kaagad niyang hinila ang kamay ni Ben at tinaga ang mga paa. Ang sabi ni Dumas, kahit papano ay may natira pa siyang awa. Mabubuhay si Ben, ngunit hindi na magagamit ang mga paa. Ngunit imbis na makitaan ng takot si Ben, nagsalita pa ito. Maraming salamat. Maraming salamat at binuhay mo pa ako. Sa palagay mo siguro gagaling pa yan ano? Dahil sa katangian mo nakaskas? Kung kanina gumaling yung pilay mo, ngayon hindi na. Ibahin mo ang kamandag ng bolong ito.
Magtiis ka habang buhay. Bumagsak ang mukha ni Ben. Nabalisa at bigla na lamang umiyak. Nagmamakaawa na patayin na lang siya. Ngunit hindi na ito pinapansin ni Dumas. Sa halip nagbungkahi sa mga kasama na sunugin na ang mga bangkay ng kaskas. Maya-maya pa, matapos sunugin ng mga labi, nilisan nila ang lugar. Iniwan nila si Ben na patuloy sa pag-iyak habang gumagapang sa lupa. Madaling araw na nang makauwi ng tahanan si Veray. Ayon kay Dumas, tapos na ang misyon sa lugar at kinakailangan niya nang umuwi. Pero pinigilan siya ni Veray. Sinabing hindi pa siya natuturuan ni Dumas ng malalim na kaalaman. Tumawa naman si Dumas. Tumugon na hindi siya uuwi sa Panay. Doon muna siya sa bundok titira hanggat hindi pa lubusang nakakabisado ni Veray ang bolo. Labis namang natuwa si Veray. Ilang araw ang nakalipas ay wala nang nanggambala sa lugar. Naging payapa. Nakabalik na sa normal na pamumuhay ang mga tao. Panay naman ang bisita ni Dumas sa tahanan nila Veray. Meron itong dalang pasalubong galing kay Salin. Iba't ibang klase ng pagkain na hindi makikita sa mundo ng mga tao. Ganun pa rin. Patuloy pa rin sa pag-inom si Dumas. Hindi pa rin siya nilulubayan ng diwata at kapag lasing na, doon lang ito umiiwas sa kanya. Hanggang sa nagtagal, nahumaling na ng tuluyan si Dumas sa lugar at hindi na piniling umuwi pa ng Tanay. Binigyan siya ng lupain ni Tatay Lexus bilang pasasalamat sa pagtulong at pagpuksa sa mga aswang. Nanatiling kasaysayan ang lahat ng ginawa ni Dumas. Hindi man alam ng karamihan ang ginawang kabayanihan nito. Ngunit malinaw para sa kanila na ang ginawang pagtulong sa kapwa hindi para sa pansariling interes, kung hindi ito ay gampanin na ibinigay ng Ama. Maraming salamat sa pakikinig ng ating kwento. Bagaman ito na ang huling episode ng ating istorya, huwag kayong mag-alala. Marami pa tayong paparating na kwento dito sa ating channel. Muli maraming salamat mga kabayan. Paalam. Nang marinig ni Dumas ang sinabi ng residente,